Kung wala kang sariling parking, wala kang reliable charging at umaasa ka lang sa free charging sa mall, baka hindi ka muna dapat bumili ng EV ngayon. Kung monthly amortization pa lang, sagad ka na, baka hindi ka muna dapat bumili ng EV ngayon. Kung bibili ka dahil trending ang BYD, dahil mataas ang gas, or dahil sabi ng agent, sir, last unit na, medyo delikado yan. Kasi ang EV, kapag tugma sa lifestyle mo, sobrang practical. Pero kapag mali ang timing mo, mali ang setup mo, at mali ang expectations mo, hindi EV ang magiging problema. Yung daily routine mo ang magiging problema. Ang goal natin dito is simple lang. Pagkatapos ng video na to, mas malinaw sa'yo kung full EV na ba talaga ang bagay sa'yo ngayon. Or mas practical pa rin muna ang plug-in hybrid, gas, or diesel. Kasi malaking pera to. Hindi ito cellphone na kapag hindi mo nagustuhan, benta mo na lang agad. Sasakyan to. Kung hindi cash mo binili, may contract to, may monthly. Ako mismo naka full EV ngayon. BYD Max 7 ang gamit ko. Masaya ako sa EV ko, lalo na sa actual use case namin. Mostly short trips, family use, business use, meron akong wall charger dito sa bahay. Pero dahil masaya ako sa EV ko, mas kailangan kong sabihin kung kanino siya hindi bagay. Kasi kapag puro positive lang sasabihin ko, parang ahente na ako niyan. Ayoko ng ganun. Mas gusto ko yung honest na usapan. Kung bagay sa'yo, good. Kung hindi bagay sa'yo ngayon, okay lang din. Mas okay nang maghintay ka muna kaysa bumili ka ng 1 million plus na sasakyan tapos araw-araw ka lang may stress. Number 1 na dahilan na hindi ka muna dapat mag-EV, yung walang reliable charging setup. At hindi ko sinasabing kailangan lahat may sariling wall charger agad. Pero kailangan may malinaw kang charging routine. Saan ka magcha-charge? Gaano kalayo? Gaano katagal? Available ba lagi? May pila ba? Gumagana ba yung charger? Kasi sa EV, hindi lang range ang tanong. Yung routine. Kung every time kailangan mo mag-charge, kailangan mo pang pumunta sa mall, maghihintay ng 2 oras, tapos may nakapila pa, tapos minsan sira pa yung charger, mapapagod ka lang. Hindi dahil pangit ang EV, hindi lang tugma sa setup mo. Sa akin, malaking bagay yung may wall charger sa bahay. Pag uwi ko, saksak mo, parang cellphone. Minsan bago ka matulog, okay na yung charge. Or kinabukasan ko na lang, bubunutin. Ganun lang kasimple. Pero kung wala ka nyan, or wala kang reliable na alternative, pag-isipan mo muna. Pangalawang dahilan, kung nasa condo ka or apartment, or nagre-renta ka tapos hindi ka pinapayagan mag-install ng outlet or ng wall charger, hindi automatic bawal ka na mag-EV. Kasi ibang EV ownership kapag may sariling parking ka. Iba rin kapag nakadepende ka sa public charging. Kung may condo charger kayo, okay. Kung may malapit na paid charger na reliable, okay. Kung office mo may charger, okay din. Pero kung wala lahat yan, tapos sasabihin mo, bahala na, may free charging naman sa mall, medyo delikado yan. Kasi yung free charging, hindi mo control. Pwedeng mapuno, pwedeng masira, pwedeng alisin, pwedeng baguhin ng rules. Kasi kung bukas mawala yung free charging sa mall, paano na? So bago ka bumili, isipin mo muna talaga. Pangatlo, kung sobrang unpredictable ng daily travel mo. Minsan Cavite, minsan Bulacan, minsan Pampanga, minsan biglang probinsya, minsan emergency, tapos ayaw mo talaga magplano kahit konti. Baka hindi ka pa ready sa full EV. Hindi ibig sabihin hindi kaya ng EV ang long drive. Kaya naman, pero kailangan may planning. Ilang percent aalis? Saan ang charger? Ano ang backup? May traffic ba? Meron bang uphills? Kung sanay ka sa gas and go lifestyle, normal na maninibago ka. Sa gas car, kapag low fuel ka, ang daming gas station dyan. Sa EV, mas importante yung routine. Mas importante yung preparation. Kung ayaw mo ng ganong adjustment, baka mas bagay mo na sa'yo ang hybrid or plug-in hybrid or yung gas. Lalo na kung first time mo pa lang at wala kang patience sa learning curve. Pang-apat, kung monthly amortization pa lang, sagad ka na. Wag muna. Ito yung medyo masakit sabihin, pero kailangan. Kaya ko ba monthly? Pero kulang yan. Isama mo yung insurance, yung registration, yung tires, yung PMS. Kaya ba magpa-install ng wall charger sa bahay? Kaya ba ng emergency fund kung may masira? May backup car ka ba kapag may nangyaring hindi maganda sa EV mo? Kasi kahit less maintenance ang EV, hindi ibig sabihin zero gastos. May gastos pa rin yan. At dito pumapasok yung bagong ginawa kong free tool. Gumawa ko ng free calculator sa evpilipinas.com para sa mga Filipino buyers na nagde-decide kung BEV, PHEV, hybrid, gas, or diesel ang kukunin nila. Libre lang to Ikaw mismo maglalagay ng numbers mo. Daily kilometers, fuel price, Meralco rate, insurance, maintenance,
inflation rate, purchase price, ilang years mo gagamitin, tapos makikita mo yung estimated total cost over time. Pero take note, hindi pa to perfect hindi kompleto yung listahan ng mga kotse. Ang gagawin mo lang doon, piliin mo lang yung custom or ikaw mismo mag-i-input ng details ng sasakyan, kung magkano mo nabili, mga ganon. Pero over time, mag-update ng mga sasakyan doon para pagpili mo pa lang ng model ng sasakyan, nandun na yung mga details niya. Kasi minsan, mura mo binili ang kotse pero mapapamahal ka pala habang ginagamit mo. Minsan naman, mas mahal yung kotse pero mas mura yung operating cost niya. So bago ka magpa-reserve, bago ka pumirma ng loan, compute mo muna yan. Kung ganitong practical EV content ang gusto mo, kahit like lang, malaking tulong na sa algorithm yan. Hindi kita pipilitin mag-subscribe. Mas importante sa akin na mas malinaw yung decision mo bago ka gumastos ng malaking pera. Panglima na dahilan, kung number one priority mo ang resale value, lalo na kung balak mo siya ibenta after 3 years, pag-isipan mo ng mabuti ang EV. Kasi dito sa Pilipinas, bago pa yung used EV market, hindi pa siya kasing predictable ng Toyota, Honda, or Mitsubishi. Wala pa tayong 10 years na local data. So kung ikaw yung buyer na kailangan sure ka sa resale value, maghintay ka muna, mag-hybrid ka muna, or mag-traditional cars ka muna. Kasi iba-ibang risk tolerance natin. May buyer na okay lang mag-take ng calculated risk dahil swak sa lifestyle niya. May buyer naman na mas gusto niya yung proven na yung resale value. Walang masama doon. Ang mali lang, pipilitin mo sarili mo sa EV kahit hindi ka komportable sa uncertainty. Pang-anim, kung bibili ka dahil FOMO, yung fear of missing out, wag muna. Nakita mo lang na trending yung BYD, nakita mo lang na maraming bumibili, nakita mo lang na may waiting time, nakita mo lang na mataas yung gasolina ngayon, tapos biglang feeling mo kailangan mo na rin bumili ngayon. Delikado yan. Kasi kapag FOMO ang dahilan mo, hindi mo na chine-check yung mga importanteng bagay. Charging setup, insurance, warranty, dealer support, parts availability, actual daily route, family needs, budget mo, risk tolerance mo. Minsan, mas nauuna pa yung emotion kaysa computation. At sa kotse, magastos kapag nauuna ang emosyon mo. Pang-pito, kung ayaw mo talaga ng learning curve, baka hindi ka muna dapat mag-EV. Kasi EV ownership may konting adjustment talaga. Battery percentage, charging habits, regenerative braking, yung mga apps, public charging, range planning, software, wall charger. Minsan pati 12 volts battery kailangan mo maintindihan kahit basic lang. Hindi naman kailangan maging engineer ka, pero kailangan willing kang matuto. Kung ayaw mo talaga mag-adjust, baka mainis ka. Hindi dahil pangit ang EV, baka lang hindi match sa personality mo ngayon. Parang yung smartphone dati, may mga tao dati ayaw bitawan yung mga keypad phone nila, yung mga dipindot talaga. Valid naman yung time na yun. Pero nung natutunan na nila, doon nila na-realize kung bakit nag-shift ang lahat. Ganon din sa EV. May learning curve yan, pero once na nakuha mo yung routine, doon siya nagiging convenient. Sino naman ang okay bumili ng EV ngayon? Kung may sariling parking ka, kung kaya mong mag-level 2 charger sa bahay, kung predictable ang daily route mo, kung mostly city driving ka, kung mataas ang gas expenses mo, kung kaya mong tanggapin yung learning curve, kung hindi ka super dependent sa resale value after 3 years, kung gusto mo ng less maintenance, at kung kaya ng budget mo nang hindi kinakabahan buwan-buwan, doon mas nagiging practical ang EV. Doon mo mararamdaman yung convenience, yung tahimik na drive, yung paggising mo naka-charge na, yung hindi ka na-affected masyado kapag biglang tumaas na naman ang gasolina, yung mas simple ang drivetrain niya, yung mas mababa ang cost per kilometer, lalo na kung home charging ka. Pero kailangan tugma. Hindi porket EV, automatic smart decision. Hindi porket gas, automatic mali. Hindi porket hybrid, automatic safe. Lahat depende sa use case mo. Kaya bago ka pumirma, compute mo muna. Pwede mong gamitin yung free calculator na ginawa ko. Visit mo lang yung evpilipinas.com. Lagay mo yung mga numbers mo doon. Pag bagay sa numbers mo, good. Pag hindi bagay, okay lang din. Ang goal dito, hindi ka magsisi sa bandang huli. So, yun lang. Panoorin mo tong last video ko na sinubukan kong hindi mag-charge ng buong linggo. Kaya kaya?